Sa puntong ito, kasama po natin dito live si Senior Superintendent Jonardo Carlos, tagapagsalita po ng PNP. Sir, magandang hapon po sa inyo. Yes, Jiggy, magandang hapon sa lahat po ng nanonood ng programa. Mula po sa Hepe ng Pambansang Pulisya, Police Director General Ronald Bato de la Rosa. Magandang at maulan na hapon po. Sa ngayon po ba ay ilan na po yung total ng mga sumuko o nagpakita po dito sa krami? Bago po mag-alas 3 ng hapon, ang ulat po ay meron po tayong 58 na voluntaryong pumunta rito sa Campo Crame upang sumunod po doon sa direktiba ng ating Pangulo na sila ay mag-report kay Chief PNP de la Rosa. Dito po ay 22 ang mga sibilyan, kasama na po dito yung mga mayors. At yung sa hanay naman po ng PNP, meron po tayong 35 active police personnel na nakausap din po ni Chief PNP. At nakita nga ho natin doon sa press con kanina, galit na galit talaga si General de la Rosa doon sa mga kabaro na sa PNP po. Opo, humingi ko kami paumanhin sa mga maanghang na salita. Ngunit ito'y bugso po ng sama ng loob ng amin pong ama dito sa PNP dahil ayaw nga po niya na meron pong miyembro o nasa hanay po namin na sila po ay na-involve sa illegal na droga. So nailabas po niya yung kanyang sama ng loob. Ngunit maririnig nyo rin po, tumatawag siya ng tulong sa Diyos. Ilang beses po niya rin yung hinihingi yung tulong ho ng Panginoon para malampasan namin ito. Apo, may dito sa pangyari, sa paglutang halimbawa ng mga mayor, ng mga pulis, diretso silang sa IDG para makuna ng salaysay. Paano pong susunod na hakbang doon ng PNP? Opo, ang susunod po dyan ay yung sa ating pong mga sibilyan, yung pong mga mayors, ay base po sa kanilang mga revelation, sa kanilang salaysay. Opo. Ito po yung magiging basihan, ikukumpara po natin sa mga information na nakalap na po over the years. Kaya nga po nabanggit itong mga pangalan dahil hindi lang naman po kahapon kinuha yung mga informasyon na natatanggap ng iba't ibang intelligence unit. So titingnan natin kung ito'y tumutugma o of course they are denying their participation, involvement sa illegal drugs. Understandable po yun, ngunit titingnan naman ho natin kung ano ho yung holdings ng iba't ibang mga intelligence unit tungkol po sa kanilang partisipasyon. So kahit po sabihin natin na nagsisinungaling ho yung isang mayor o isang congressman o police, sa pagpunta niya dito, sinasabi niya puro denial, hindi siya kasali, may basehan talaga. Kumbaga may backtracking na mangyayari. Tama po yun. Hindi naman ang sa atin po ay yung naging basihan ng Pangulo upang magpangalanan sila ay nanggaling po sa iba't ibang intelligence unit, iba't ibang opisina ng gobyerno, kasama na po ang PNP. So mas mataas ho yung kanilang nahahawakan. Kaya po tayo ay pagbabasihan po natin yung mga impormasyon na yon kung maibibigay po sa atin at kung ano pong hawak ng PNP para po kung tayo po ay makakapagsampa ng kaso sa kanila, may dahilan, solid po ito at magiging ebidensya po sa korte, then isasampa po natin yung kaso laban sa kanila. Apo, yun hong mga impormasyon na lumalabas, halimbawa may pulis na napangalanan pero wala na serbisyo, merong judge na napangalanan pero matagal nang patay. So, ano po reaction nyo dito? Ito ba'y binabanggit yung backtracking? Kumbaga dati siyang pumasok doon sa mga impormasyon na kinalap na po ng mga intel agencies. It may happen like that, kasi baka may holdings na po ever since. Kung nag-backtrack tayo hanggang early 2000, pag-check po ng mga link diagrams based on intelligence link diagrams natin, ay posibleng lumabas itong mga pangalan na to. At yun po yung naging resulta ng intelligence fusion ng iba't ibang ahensya at yan po ang nai-forward sa ating Pangulo. Ngayon yung ating pong mga pulis na aktibo o nagretiro, sila po ay sasailalim din po sa investigasyon at yan po ay pangungunahan ng Internal Affairs Service ng ating PNP. Gaano po ka-sustainable yung kampanya? Kasi siyempre sa unang bugso talagang napakalaking istorya at gulat lahat. Pinangalanan ng Pangulo, nagsukuan yung mga pinangalanan at yung consistency o yung pagiging tuloy-tuloy po nito ay paano nyo po nakikita ang direksyon? Seryosong-seryoso po ang ating Chief PNP at kami po ay nasa likod po niya
kasama po na maging seryoso rin ho lahat ng miyembro at na nasa hanay ng PNP. Sa loob ng 6 na buwan, makikita ho natin resulta. Nakita ho natin after 1 month, after 3 weeks, bumaba po yung crime rate. Particularly yung mga petty crimes, crime against properties, dahil nakita rin ho natin na ang involved ho dito ay yung gumagamit ng droga. So humabot sa mahigit 500,000 na ho yung sumusuko. This is the bigger number. So this is about 98% of the result of our campaign. So ang tinitingnan na ho natin dyan is how we can extend help to those who have already voluntarily appeared before our barangay officials and our police station on how we can help those who really want to stop using illegal drugs. Nakikita din ho ba ng PNP kung kailangan nyo, halimbawa, makipag-ugnayan sa BIR o kaya po sa ibang ahensya para matukoy din po yung lifestyle check o magkaroon ng lifestyle check dahil yung iba dyan talagang mayayaman na halos. So hindi natin agad madidetermine na yung pinanggalingan po ng pera, yung punot dulo. So meron ganun po ba? Matagal na hong ginagawa yan, financial investigation. Saan ang gagaling? May kapasidad ba itong particular na nare-report na mayroon siyang ganung kalaking halaga? Saan po aalamin natin through a financial investigation? We do paper and money trail. Our investigators do that to be able to establish na legit ba o hindi. Kapag nabanggit yung pangalan mo o ikaw ay nare-report, isa ho yan sa ginagawa ho natin pag-check when we do case build-up and validation on the information being given by the public o mostly nanggagaling ho yan sa komunidad. So halimbawa yung talagang mayayaman ho na drug suspect ngayon, nandun na pala kayo sa financial investigation na parte po? Halimbawa po, talaga hong meron ho silang, they're really moneyed at that time. And then they go into this kind of illegal business. So ano ang kanyang base nung time na siya ay nagsimula? Malalaman ho natin yung biglang paglaki ng kanyang asset, saan ang sources niya. It will tell us a lot as to how the money flows. So pasok din ho dito yung halimbawa ay siya tinuturing na parang paano bang tawag dito? Parang kingpin sa isang area, sinusuporta niya, finifinance sa ibang mga politiko sa area. So, pwedeng pumasok din ho dito yung ganitong mga aktibidad. Kung posibilidad, itingnan natin per case, kung sino yung tao, sino yung saan nagfo-flow, saan nanggaling. So, hindi natin ma-generalize. It will be on a case-to-case basis per subject or per personality para at this time hindi natin makita na it's something that is common to a big number of people. So, but definitely, financial investigation is being conducted. Paper, money trail. Kasi dyan po natin nakikita kung saan ho pumupunta. Some of them may not be holding the actual drugs itself. But the proceeds will tell us that they are involved. So, tama ho ba sabihin na nagka-access na kayo sa pera nila, bank accounts, hindi ko kayo nagka-problema sa bank secrecy law, sa Anti-Money Laundering Council? Pwede hong magamit yung ahensya ng gobyerno sa ganyang pagsasagawa ng investigasyon. Marami pong pamamaraan para makuha ho in a legal and legitimate way. Bilang panghuli po, ano po ang ina-expect nyo dito sa krami? Marami pa ho bang nagpapadala ho ng feelers o mga impormasyon na sila susuko o lulutang dito? Sa ating pong mga napangalan ng mga mayors and other civilians, open po kami na tanggapin po. Ang CIDG po ang naatasan na tanggapin ang kanilang mga pahayag, ang kanilang mga affidavits. Yung naman pong mga PNP na pinababalik ng ating Pangulo sa mother units, a lot of them have reported to their supervising officers o mother unit para physically ma-account sila. Yan po yung nare-report. Meron din pong dumiretso po sa CIDG, 2 pong mayor, isang mayor, isang vice mayor, at tinanggap naman po sila doon para maproseso po sila. So tuloy-tuloy po ito hanggang sa ma-account natin yung nabanggit na mga tao ng ating Pangulo. Bilang Pangulo, ano po ang mensahe niyo sa publiko? Well, sabi nga po ni Chief PNP and our President himself, this is not just a crisis, this is really a war. And sometimes it's bloody, but at the end of the day, the people are with us,
this is what they want. Ang ginagawa po natin ay alisin yung droga sa ating pong bayan dahil sabi nga po, ito po yung sumisira. So, we appeal to the public, continue to support this government, your PNP, that is tasked in the next 6 months to do our part in the law enforcement function to rid the communities of illegal drugs. Apo, maraming salamat po Maraming sa salamat pagkakataon at update. Si Police Senior Superintendent Jonardo Carlos, tagapagsalita po ng Philippine National Police. Salamat.